Shall we begin? Let's begin now. Oh, magandang araw sa inyong lahat! Kumusta na mga marites ng buhay ko? At dahil matagal lang hindi ako nakagawa ng video, sige, sunod-sunod rin na natin to. Tuwing ika-19 ng Pebrero ay pinagdiriwang ang araw ng Aurora. At dahil maraming mga patimpalak ay busy ang lahat ng bayan. Oh guys, maraming mga patimpalak ngayon. Kabilang na dito ang basketball tournament, surfing, battle of the band, 4x4 off-road competition, skateboard competition, parada ng kalabaw with float, binibining Aurora. Kasama na rin dito ang paggawa ng mga kubo at syempre ang paggawa ng mga arko. In today's video guys ay silipin natin yung mga arko na inihanda ng bawat bayan. Bali 8 bayan nga palang bumubuo sa lalawigan ng Aurora. Unahin natin ang San Luis. Ang San Luis ang pinakamalaking bayan by land area na may sukat na 240.87 square miles. Kaya lang guys, may napansin ako ay ka-stricto naman ang San Luis ay. Abay, bakit bawal pumasok ang mga sakyan dito? Hindi guys, joke lang, wag masyadong seryoso. At wow, abay nga na pala ngayon ang bagong pamamaraan ng pagtanim ng niyog. Hindi guys, ganito kasi yun. Ang bawat arko ay na-emphasize sa mga produkto at kultura ng mga bayan. At dahil ang Aurora ay isa sa mga lalawigan na nagpo-produce ng produktong niyog, lahat ng bayan dito sa Aurora, ikinabubuhay na ang produktong ito. At bukod doon ay maganda nga rin naman itong pangdekorasyon. At bukod sa niyog guys, dito sa San Luis, ay may malalawak ng plantasyon ng mga pinya. At alam nyo ba na dito sa San Luis ay nagpo-produce ng mga gahiganting pinya kagaya nito? Hindi guys, joke lang. Grabe naman marites yan, Daridak. Masyado lang creative ang mga tao dito sa Aurora. Kaya yan, ginawang gahiganting pinya ang bunot ng niyog. Maulan nga pala dito sa amin guys, huwag kayong mag-alala. Hindi ang mga mata nyo malabo. At dahil magkatabi lang sila ng baler, ay sunod na natin to. Ang baler ang pinakasentro ng Aurora. Kaya naman dito ginaganap ang mga kompetisyon. Kasama na ang surfing. Alam nyo ba guys, na ang Aurora ay tinaguri ang the birthplace of surfing. At dito sa prop sa surfing board na to, nakasulat dito ang Digisit Falls, ang kaisa-isang falls na makikita mo dito sa Baler. At aba naman sa dinami-dami ng mga malalaki niyog, bakit naman itong mga ang cute pang mga niyog mga nakadisplay dito? Baka mamaya sabihin nila sadyang ganyan mga kalaki na mga niyog natin. Pero alam nyo guys, ang yaman ng mga tao dito sa Baler. Tignan nyo yung mga halaman nila mga ginto. O diba parang hinawakan lang naging Midas. Pati mga bunot ng niyog ay mga ginto rin. Naku guys, huwag kayong masyadong tutuwa. Katapos naman ng Baler, kasunod nito ay ang Dingalan. Sa kasalukuyan guys, sa lahat ng bayan dito sa Aurora, ang Dingalan ang pukod-tanging na iba ang ruta. Kaya kung nandito ka sa Baler at gustong pumunta ng Dingalan, ay kinakailangan mo pang lumabas ng Aurora. Tatanong nyo siguro, Daddy Dax, paano yun? Bahala kayo dyan, search yun lang. Ito guys, alam nyo ba kung ano to? Ito lang naman yung nakabalot sa bulaklak ng niyog. Grabe, ang ganda ng pagkakapinta guys. At aba, mga taga-Dingalan, may mga ginto rin pala sila. Grabe, nakabilib naman tong mga to. Kung mapapansin nyo, talagang halatang pinaghirapan. Yari din ang mga ito sa mga bunot at bao. Ganyan ka-creative ang mga tao dito sa amin. Di mo akalain na mapapakinabangan mo pa pala yung mga bagay na patapon na. Isa rin produkto ang kinabubuhay ng mga taga-Aurora ay ang saging. Kaya naman, wow, ang laki ng saging ni Kuya. Sumunod naman ay ang bayan pinanggalingan ko, ang bayan ng Maria. At dahil taga-Maria ako, kahit ano pa man ang mangyari, ito ang pinakamagandang arko sa lahat sa aking paningin. Makikita dito sa paanan ng arko ang history ng bayan. At sa lahat ng bayan, ang bayan ng Maria ang may pinakamaraming populasyon. Well, kadalasan kasi magaganda at pogi ang mga nakatira dito, kaya may karapatan kami magparami. Hindi guys, joke lang. Talaga masipag lang kami pagdating sa pagpaparami. Nga pala guys, alam nyo ba na sa lahat ng bayan dito sa Aurora, kabilang walang dagat? At kung bakit pula ang arko ng Maria, ni-emphasize naman nito ang kulay ng mga kasuotan ng mga tribong nakatira dito. At yan ay mga bugkalot at igorot. Sumunod naman ay ang Dinalungan. Sa lahat ng bayan dito sa Aurora, kabilang ang Dinalungan sa mga bayan na kinabubuhay ay ang pangingisda. Kaya kung mapapansin ninyo ay may malaking isda sa tuktok ng arko. Pero alam nyo ba guys, talaga napahanga ako sa mga taga-Dinalungan. Sino mag-aakalang ganito pala kaganda ang mga kawayan pag ginawa mong dekorasyon? Yung inakala mong pinaggastusan ng malaki, pero hindi naman pala. Dahil plywood, pintura at iba't ibang parte lang yan ng puno. At karamihan sa mga palamuti ay galing sa puno ng niyog. Pero kahit ganun pa man, dahil taga-Maria ako, para sa akin mas maganda pa rin yung arko namin. At ito naman pala guys ay bunot ng niyog na ginawang lubid at siya namang ibinalot dito sa poste. Ayan siya guys, di ba ang ganda? Sa unang tingin guys, sa parting ito ay hindi mo talaga akalain na bao ang mga to. At ang isang to naman ay bunot. Dito naman guys ay hindi ako sure. Pero sa tingin ko, ito ay baka. At ito naman guys ay isang uri ng damo na kung tawagin namin ay runo. At wow, tignan nyo guys, ang ganda rin palang gawing palamuti ang mga shells. Pero kahit ganun pa man, dahil taga Maria ako, mas maganda pa rin yung arko namin. Ito guys, alam nyo ba kung ano to? Bahagi rin ito ng niyog guys. Kadalasan makikita ito pag mura-mura pa ang puno ng niyog. Noong una guys ay talagang hindi ko napansin ang letter D na to. Pero nung kumabila na ako, sabi ko, mas maganda pa rin yung sa amin. Kasi nga, taga Maria ako guys, huwag yun na yung pagpalitan. Maya pa, napansin ko tong salitang ito. Digit sayahan na ibig sabihin ay Feast of Joy and Thanksgiving. Di nyo alam yun no? Kung paano ko nalaman? Syempre, nag-search naman ako.
Grabe, nakakabilib talaga kay mga taga Dinalungan. Biro mo kanyan, yung ako lang ang labanan pero gumawa kayo ng overpass. Nako, baka pagkatapos ng kompetisyon ay hindi natatanggalin yan. Gawa sa kawayan, ang ginawa nilang overpass, stay hagdan. Kaya naman, kinilatis kong mabuting matibay bago ako umakyat. Abay, mahirap na, imbis na mapasakan lang corona, ay hindi na't nawasak ko na. At yun na nga guys, sumakyat na nga ako at safe naman pala. O yan, di galan, bintang-benta na, ginawa niyo overpass, arko pala. Sa tingin ko, isang magandang pangitain na to. Abay, malay nyo naman, baka maisipan nila na magtayo ng overpass dito. Ang totoo yan guys, tapos na lahat ng arko. At ang tanging Dinalungan na lamang ang bising-busy pa sa ngayon. Pero understandable naman guys, kasi parang wala naman silang balak ng galin ang ginawa nilang ito. Sabi ko nga kung sakali man nagagawa sila ng overpass dito, sana gantong design na lang para mukha siya talagang elegante. Kaya kung sino man nag-design ito, nakakabilib naman po sir. At nakita nyo naman, no, makita ko diyan, big sabihin lang na matibay siya talaga. At para maniwala kayo, ito yung puwit ng baho guys na ginawa nilang palamuti. O diba, napaka-creative. Kasunod naman ang Dinalungan ng kasiguran. Katulad ng Dinalungan, pangingisda rin ang kinabubuhay ng mga taga-kasiguran. Abay, tika lang, bakit naman may harang itong inyong hagdan? At dahil nga pangingisda ang kanilang hanap buhay guys, ay bangka naman ang kanilang naisip na design. Pero guys, kinabahan ako sa pintuan dahil parang lagusan naman na ito papuntang kabinang buhay. At kung mapapansin ninyo, bunot at kawayan naman ang pangunahing palamuti na kanilang inilagay. O diba, sino mag-aakala ang puno ng niyog ang bida tuwing kaarawan ng aurora? Sa totoo lang, hindi ko talaga mawara ang isang ito. Pero sa tingin ko, ito ay abaka. Tignan nyo guys, oh, sobrang ganda ng mga simpleng kawayang ito sa kanilang pagkakalagay. Pwede ito sa mga bahay o sa mga resort. Maya pa guys, meron ako napansin sa kabila. Hindi ako sure, pero nagulat talaga ako sa nakita ko. Grabe, tignan nyo, isa palang kasiguran sa pinakamatandang bayan dito sa Aurora. Pagkatapos ng kasiguran, ay check naman natin ang Dipakulaw. Pagdating sa mga resorts sa magagandang beach, ay hindi na nagpapahuli ang Dipakulaw. At dahil kawayan at niyog ang bida ngayong Aurora Day, tulad ng ibang arko, bentang-benta rin sa arko ng Dipakulaw ang mga ito. Pero yung bang Dipakulaw, sa tingin ko, nagpo-produce din sila ng barnis. Grabe, ilang galong barnis kaya ang nagabit nila dito. Pero alam nyo guys, itong nakarampag yung pipito, malaking pinsala ang iniwan sa ilang mga bayan kasama ng Dipakulaw. Kaya kung meron man kayo nakikitang niyog ngayon sa videong ito, ay talagang blessing yan. O diba, sino magsasabing hindi pinagpala ang Dipakulaw? Sa kanila galing tumaga ay ganting niyog na to. Grabe, kahit 10 na lang meron ka, kung ganito mo naman ang mga bunga, abay talagang yayaman ka. At pagdating sa mga dekorasyon ay hindi rin nagpapahuli ang Dipakulaw. O diba, sa mga hindi marunong sa mga dekorasyon, itong para sa inyo. Grabe guys, napakasimple, kawayan lang yan. O diba guys, sa unang tingin pa lang, alam mo na kung anong meron sila. Grabe, hindi nyo pa rin na-gets. Nagpo-produce kasi sila dito ng mga basket at mga woodcraft. At syempre, hindi perfect product ang mga to pag walang mga barnis. Pero hindi ko akalain na nagpo-produce din pala sila ng mga gaganting basket tulad nito. Paano kaya na nabuhat to? Abay kasi na lahat ng produkto. O diba? Kulang na lang ikaw ang sumampa diyan. Grabe sila, kung titignan mo parang hindi sila dinaanan ng bagyo. At sa sobrang sipag ng mga tiga Dipakulaw, o ayan, pati rito tinamnan na rin ng palay. At kung ang San Luis sa merong higanting pinya, at ang Dipakulaw naman kahit binagyo ay nakapag-produce sila ng higanting buko. Ang kaso guys, nagulat ako dahil kakaiba ang dahon. Kaya sabi ko, buko ba talaga to? 12 pa lang ngayon pero mukhang dinaabos sa 19 to nakadisplay yung saging. O ayan guys, nakita nyo na lahat ng arko. Wala nga palang entry ang dilasag, kaya 7 arko lang yung nasilip natin. Marami pang pwedeng abangan sa piyesta ng Pasindayaw. Kaya tinitiyak ko sa inyo na mag-enjoy kayo talaga. Kaya kung hindi mo ito masasaksihan personally, simulan mo na marka na yung kalendaryo na magaganap ang piyestang ito tuwing 19 ng Pebrero, bago ang panagbenga ng Baguio. At sa susunod na video, mga boat naman ang ating sisilipin. Okay, maraming salamat po sa inyong pananood. Masayang piyesta ng Pasindayaw sa ating lahat.